Maayong adlaw mga dear friends, maayong adlaw mga followers and subscribers sa tuang channel nga katabi with Ate Gems, mga nagkalain-laing istorya sa gugma, damgo ug paglaom. Ug kun kamo dili pa subscriber, palihog og subscribe and click the notification bell. Ug ayaw pud kalimot pag-subscribe sa channel ni Papa Joe, ang Dear Papa Joe Stories. Balik sa tuang istorya. Dear Papa Joe, my name is Betty. Taga diri lang sa Cebu. 30 na something ang akong pangidaron. Graduate ko sa kurso nga physical therapy pero wa ka pasar sa board. Sa pagkakaroon, wa po ko'y trabaho kay bago ra ko ni-resign tungod sa akong boss nga dili mi magkasinabot. Ambot ba Papa Joe, sometimes makapangutan ako sa akong kaugalingon. Naakahan nako ang problema. Nganong wa may tao nga magdugay nako. Dili po ko mapirmis o sa katrabaho. Magsige lang kog balhin-balhin hangtod nga naghimo na lang kog akong tindahan para at least ako ang amo. Usahay samtang maginusara ko manampiling ko og makaingon sa akong kaugalingon nga I am complicated. Para masabtan ninyo ang akong kaagi, sugdan nako niadtong gamay pa ko. Wa ko kakita sa ako ang mama. Istorya pa nila nga nilayas ko no si mama dihang usa ka tuig pa lang ko, ni kuyog ug laing lalaki. Wa gani ko kakita sa iyang naong hangtod kay wala o tungod kay wala may picture nga gibilin sa amua. Gipangsunog tanan sa kong papa. Sulong anak lang ko tungod kay wala na makitaglain si papa. Nagpuyo mi sa bahay sa kong lolo ug lola. Ang akong mga puhan gyud ang nagatiman nako kay si Papa busy sa iyang trabaho nga usa ka pulis. Parehong pensyonado na sila si Lola ug Lolo. Unya si Papa na trabaho, so ako ang swerte kayo. Tawgon gani ko nila og spoiled brat Papa Joe tungod kay sunod ang akong luho ug mapalit nako ang tanan na akong gusto. Pero dili ko agree nga sunod gyud tanan na ang akong gusto. Tungod kay istrikto kayo si Papa nako, labi na sa mga lalaki. Di ko pwede nga maguyab-uyab, di ko pwede nga magbarkada og mga lalaki. Unya tungod kay dakong lola man ko, nahimo kong manang sa kong sinuluban nga magbistida og sayal nga tag-as kayo. Second year high school lang ko, niadto diyang nabarkada nako ang akong mga classmate nga lalaki. Basta break time, maglingkod dayo mi sa bench ilawom sa kahoy. Ug lingaw kaayo ko nga kauban nako sila. Mas malingaw ko og pakigbarkada og mga lalaki kaysa mga babae. Nga mga artihon unya mukalit lag kasuko nimo. Maayo na lalaki kay pinangga kay ko nila. Pero ang wa nako damha nga sekreto ra di ay si Papa nga nanglili nako sa school. Nakit-an ko niya nga nakigbanding sa upat ka mga lalaki Papa Joe. Paguli nako sa muang bahay, nakigstorya dayon si Papa nako. Betty, balhin na lang og eskwelahan. Matud pa niya nako Papa Joe. Unsa pa? Nganong mo balhin man ko? Okay naman ko sa akong pag-eskwela. Tubag ko pa. Di ba balaod na ako nimo nga di ka makigbarkada og mga lalaki? Pero gisupak gyud ko nimo. Matud pa ni Papa. Naghila kog tama niya tuog naka-adjust na ko sa akong school ug duna na ko'y daghang mga friends. Wa ko'y mahimo. Diyang gipa-transfer ko ni Papa sa lain nga private school. Tungod niya to, nagmatngon ako nga sa akong mga lihok og di ko gusto nga mag-istorya-istorya og mga lalaki. Labi na sa gawas. Di na ko gusto nga mo-transfer na sa buglaing school. Madayunan na dyo siguro ko sa akong pagkamanang. Wa na ko'y social life. Ang akong pirming kauban, mao si Lola. Kada Domingo sa iyo sa buntag, pukaon ko ni Lola para manimba. Duka pagyud kaayo Papa Joe. La, sa hapon lang ta manimba kay para makatukog taman duka pa man kaayo uy. Balibad ko pa, Papa Joe. Da, di pwede. Mas maing sayo ta makasimba para magrasyahan ta tibok adlaw. Tubag pa ni Lola. Alas 4 sa buntag ko gipukaw ni Lola para sa alas 5 sa kadlawon nga misa. Puwerti na nako dukaa. Sige lang,
Sa simbahan na lang nako ipadayon ang akong pagkatuog. Matod ko pa sa akong unahuna. Ug tuod man, nagduka-duka nagigugo samtang nagwali pa ang pari. Nakamata lang ko kung kusion ako sa akong lola sa akong paa. Pero inikuman, matuog na sab ko. Maglungay-lungay gyud ang akong liog tungod sa akong kaduka, Papa Joe. Kikusi na usab ko ni lola sa kilid. Unsa man Betty, sige magkakatuog diha. Kitanaw na kaspari oh. Isog pa nga hunghong ni lola nako. Gilugod na ako mga mata ug naninguha ko nga dili dukaon. Nagsige og lingi-lingi sa akong kilid ug sa mga nanimbahay. Usa ka lalaki ang ako nakit-an nga nagsigig kaon samtang nagmisa. Nakasmile ko diyang nakita ko nga gikasampan sa siya siyang kuyog nga babae. Nga siguro, iyaha tong mama. Wa ko mabuwag og tan-aw niya. Nalingaw ko sa maong lalaki kay gawas nga cute siya, pareho-pareho lamig pangidaron. Nagkatawa ko nga nagtan-aw niya nga nagsigig kaon og chocolate. Labi na og dili magtan-aw niya iyang mama. Nilingi ang lalaki nako ug nasakpan ko niya nga nagsigtan-aw niya. Gikidahatan ko niya Papa Joe ug ako sa siyang gihiwian. Pagkahuman sa misa, nag-iyahay naming panggawas ang mga tao sa simbahan ug wa na nako makit-ipa ang cute nga lalaki. Tibok si mana ko nga nagunahuna sa naong sa lalaki. Makitaan pa kahaton nako siya sunod Sunday. Pagkasunod Domingo, wa pagani ko pukawan ni lola, nakailis na ko og pinakanindot na akong sinina. Bestidang taas lang gihapon. Pero bago na kong palit ha, nindot og design. Namulbos ko og ng lipstick sa lipstick ni lola. Hoy, Betty, kapuha ba na imong abil? Papasa na kay di pa na angayan nimo. Kanang ngayan ang kulura. Angay lang nas mga tiguang. Matod pa ni lola nako. Nisunod po ko niya pero bisan og ipapas na ko ang lipstick wa gihapon mawa ang kapuwa sa ako ang abil. Ganahan kay ko sa akong look niya tong buntaga sa simbahan. Naglingi-lingi ko sa akong kilid ug ni kulba dayon ang akong dughan diyang nakita ko na usab ang gwapong lalaki. Nagkaon gihapon siya chocolate. Nalingi na ako ang lalaki ug iya kong gikidhatan. Gikuot po dayon nako ang suod sa akong bag ug gikuha ang akong baon nga chocolate ug gipakita nako niya. Gipaibog nako niya ang mahalon na akong chocolate ug dayon patago nga gikaon. Wa na ko batiyag duka bisan og gamay pa Papa Joe. Siguro tungod kay paspas ang ako ang adrenaline ug permi kong kulbaan, labi na og kidhatan ko sa maong lalaki. Pagkauman sa misa, nakita kong lalaki nga nisunod namo ni lola. Nihunong kog lakaw para magbuwag mi ni lola nga paspas kay niglakang nya wa siya kabantay nga wa nami nagkuyog. Pero diyang nagtapad nami sa lalaki nilingi si lola og ipangita ko. Wa nami nagkastoryahanay pa sa maong lalaki Papa Joe. Kalit niya ang gigunita ng akong kamot o gihatag ang sa kapapel unya nilakaw dayon. Gibasa na ko ang nakasuwat sa papel. Iyang pangan o cellphone number ang nakasuwat. Apollo di ay ang iyahang name Papa Joe. Dali na akong gisave ang iyang cellphone number o dayon ako siyang giteksan. I'm Betty and this is my number. Dali kay siya nakareply na ako si Apollo. Hangtod nga nagsige na miyog tiksanay. Hangtod nga naabot ko sa mua. Inspired na kayo ko niya to permi ko nga nakasmile ug nawa na ang kaboring sa akong life. Sunod Domingo, nagkita na sa misa sa simbahan ug samtang nagwali ang pari, sige mig tiksanay ni Apollo. Patago lang, kay masuko man si lola. Magkita ta after mass, matod pa ni Apollo nako. Dili pwede kina si lola, inikahapon na lang, maninguha ko nga makaikyas ko sa amua. Reply pa nako niya Papa Joe. Nakapahiyom ko, mas maayo nga sa simbahan ko makakitaglaki kay di ko masakpan ni Papa. Sa school good, iniha pa nga akong lihok kay mukalitrag butho. Makasuod gawas naman sa school si Papa kay policeman lagi siya Papa Joe. Pagkahapon, nanangin ko nga mamalit og school supplies sa mall. Nagpaabot na si Apollo nako didto. Nangaon mi sa ka fast food chain unya ni sud sa bookstore og nagpili-pili ko mga books diyang iyang gigunita ng akong kamot. Ganahan kay ko ni mo Betty uy. Kita na ha. Matod pa niya nako. Ha? Unsay kita na? You mean uyab na tang duha? Wa pagani ka nang uyab nako. Tubag ko pa. Ay sige na lang good. Understood naman na ba? The feeling is mutual. Sige ka. Magdugay-dugay gani ka. Masakpan pa ta sa mong istriktong papa. Matod pa ni Apollo nako. Nakalitan ko diyang kalit kong
Kisan sa kong aping o pagkahuman ng gawas na mi sa mall para musakay nag-jeep. Gihatod lang ko niya sa jeep ni stop kay lain man siya og ruta nga sakyanan. Bye Betty, mag-text-text na ta ha. Matod pa niya nako. Unya gikisan ko niya sa lips. Wa siya paki nga doon mga tao nga makakita. Hinuon, smack raman sad. Gihikap na ko akong ngabil ug mao to nga ako ang first kiss Papa Joe sa lips. Way puas ang among tiksanay ug tawganay sa phone. Excited pug ko kada Domingo para magkita na sa ni Apollo. Imagine, ang kilig moment na ko niya to. Lahi na gyud kaayo ang akong feeling ato kang Apollo. Gaan na kaayo. Kana bang peaceful ang akong feeling kung ako siyang makita. Domingo sa buntag kato ug ganado na kay ko nga mag-ilis sa kong bagong pinalit nga si Nina. Bestida gihapon pero dili na taas. Ibabaw na sa tuhod. Kita kayo nga akong paa. Unsa man ang sinina ni mo Betty? Kamubo ba ana? Sa simbahan atong putahan oy dili mall. Buyag pa ni Lola nako. Okay ra magud nila. Daghan man lagi ko nakita sa simbahan nga magpa-sexy og sinuluban. Wa man lagi badlunga sa pari. Tubag ko pa. Nagpalingo-lingo na lang si Lola nako. Labi na nga akong giingnan nga basa tanan na kong mga basa ang tanan na kong sinina. Di jud nako ilisa ng akong dress niadto kay angayan kayo ko sa akong gisuot. Tungod kay dagan na kayo kong tan-awon bisan og 15 anyos pa lang ko. Taason manggug ko nga pagkababay ug naliwat ko sa kong papa nga 6 ang height. Sakto pud ko og lawas ug syempre dili sa mabintahaan ang akong naong Papa Joe. Naabot na mi sa simbahan pero wa pa na ko makit-i si Apollo. Ang akong mga mata gasige lingi-lingi pirmi sa lingkuranan ni Apollo. Pero nagsugod na lang ang misa, wa gyapon siya. Wa po ang iyang kuyog pirmi. Naguol kayo ko. Tungod kay nahuman na lang ang misa, wa gyud si Apollo. Ako din siyang gitextan pero kapilan ako nagsig-text pero why reply. Pagabot ako sa bahay, nisuday ko sa kwarto o niya akong gitawgan na si Apollo pero nagsiglag ring ang iyang cellphone. Wala na ko naimutang niya itong adlawa. Bisan pagkaugma sa eskwelahan, wa na ko ka-concentrate sa kong mga leksyon. Nagpaabot ko lang Sunday sa simbahan o ako siyang gipaabot pero why Apollo nga niabot. Tawagan, di mo tubag. Textan, di mo reply. Apollo, kung di gani ka mo reply na ako, pangitaon yun ti ka. Sayon ra kay nako kamakitaan kay pulis na ba akong papa. Ipapangita ti ka. Matod ko pa sa text niya. Nasuko na ko. Actually, dala na to panghulga ako aniya. Pila ka oras ang nilabay ni ring ang akong cellphone. Excited kay ko nga nagtukok si Apollo na ang nanawag nako. Hello Betty? Usa ka tingog sa babae ang ako nadungog ug wa ko makailan niya. Oh, si Betty ni. Kinsa ning nanawag? Pangutana ko pa niya. Madunggan ako sa pikas linya nga murag alanganin ang babae nga mutubag. Murag nagduha-duha. Pero nitingog siya og ningon nga, ako di ay ang imong mama. Nga, mama sad ni Apollo. Di mo pwedeng duha tungod kay nag-igsuon mo sa gawas. Mo hinungdan nga, nagpalayo si Apollo nimo. Siya usab nasakitan sa iyang nahibawan pero di ko kamo mabasol. Hinaot pa nga pasayloon ko nimo. Nasyak ko sa akong nadungog ug wa din ko makatingog. Yes, nasakitan ko nga nakahibaw sa kamatuoran nga igsuon din ako sa gawas si Apollo. Pero mas nasakitan ko dihang nakadungog ko sa tingog sa kong inahan. Siguro ang nabati ninyong duha ni Apollo mo'y gitawag nga luksong dugo. Nasaypan lang ninyo ang inyong feelings usag-usa. Tungod kay pareho lang mong dugo nga naglatay sa inyong kaunuran. Padayon pa niya Papa Joe. Niya itong tunguran nakabawi na ko sa akong kasyak dito og nisaka ang akong dugo. Wow! After 15 years karon pa ka magpatimaw? Nakaibaw raman siguro kag asa ko pangitaon. Kung wa pa mi nagkailan ni Apollo nga ako ding half brother, unya hadlok ka nga magkaunay mi, di gyud siguro ka manawag nako. Taas ko pa nga tingog ug kuwang na lang nga singhagan nako siya. Sayop ka Betty, sukad sa akong pagpalayo nimo, wa na ko magmalinahon. Gusto na kong balikan ka. Gusto na kong kuhaon ti ka pero nahadlok ko sa imong papa. Iya kong patyon kung magpaduol ko nimo. Pasaylo ako anak, nga ingon ani ang atong kinabuhi. Naghila ka ng istorya si mama sa pikas linya pero di ko gusto nga maminaw pa niya.
Gi-off na ko ang akong cellphone. Namuwa ang akong naong nilabad ang akong nga murag ni saka ang akong blood pressure. Grabe kayo ang akong nahibawan. Si Apollo di ay akong igsuon. Unya, sa unang higayon, nanawag na ako ang akong inahan. Mao gato ang sinugdanan sa kong pagkausab Papa Joe. Makamaon ako musupak sa balaod ni Papa. Ang kanibeti nga matinahuron o manang manamit na usab na. First year college ko niadto sa kursong nursing ug daghan kayo ko nga mga barkada nga mga lalaki ug babae. Ini ko man sa mong klase mo ato din mall para magsuroy-suroy lang, mag-coffee, mag-shopping, mga sexy nga mga outfit nga ako ang get up kada adlaw. Gipangtaguan nako ang ako mga tag-as sa sinina og sayal sa ilawom sa aparador. Maayo na sab ko nga musibat o mga tarungan kung mahibawan ko ni Papa nga maglaroy-laroy after sa akong klase. Gisudlan na pud nako ang bisyo sama sa inom o ilimnon nga makahubog. Usa ka gabi niya niuli ko nga medyo nakainom o nagpaabot si Papa nako sa sala. Betty, diyan man ka? Pangutana pa ni Papa nako. Nag-group study mi pa. Sa akong mga classmate, tubag ko pa niya. Nag-group study ka o nagbarkada-barkada na ka? Niduol si Papa nako og iya kong gisimhot. Niinom ka no? Kababay ni mong buhat, nakato na kagbugoy-bugoy. Sa kalagot ni Papa, nagunitan niya nga kubuhok o sakit kayo nga halos nga gibita na ni Papa. Niduol si Lolo ug Lola o niya gibadlong si Papa. Salamat kay niabot ang tiglaban nako. Mao nga nakabaton ko og igong kaisog nga motubag ni Papa. Nganong did-an man ko nimo nga natural ra man aso sa kabatanon nga mag-socialize? Nganong mahadlok man ka nga mapareho kong mama nga naminyo man og sayo mo natong tayma. Mao nga wa mo magkadimao nga ingana inyong pagpuyo niya. Ako inyong giabandon. Ug giabandon ni mama. Gikuyawan ang naong ni Papa nga nakadungog sa akong isulti about kang mama. Murag natulala nga wa kalihok. Opa, nasayod na ko sa tanan. Nagkastorya na mi sa akong inahan. Nagpaila siya nako. Abi ni mo pa, wa ko nalipay sa akong kinabuhi. Maong sukad karon, di na ka makapugong nako kung gusto na kong buhaton. Narani mo, yung mo kumpat yun. Sila si Lolo ug Lola na ang napatunga na mo o gidala ko ni Lolo sa kwarto o gipapahuway. Pagpabugnaw sa diha, high blood ra kay ka oy. Relax lang biyete. Kontrola gunay mo kaugalingon. Ay kabalaka ako mag-istorya sa imong amahan para maghusay mo. Matod pa ni Lolo nako. Gihusay tuod mi ni Papa sa akong apuhan pero wa na gyud mausab ang akong pananaw sa kinabuhi. Yes, love nako ang akong Papa. Nirespeto gyapon ko niya. Pero di nagyud ko niya mapugos nga mopatuo sa tanan niyang sulti nako. Padayon ko sa akong pakigbarkada, inom, walda sa kwarta o uyab-uyab. Wa gani ko kabaw sa apelyido sa lalaki nga naka-virgin nako, Papa Joe. Kainom lang ko o kainom man nako to siya sa grupo o niya nangahubong minduha o nanood mis kwarto o dito. Gilapa sa leyon ng karnero. Nahuwasan ko pagkahuman. Labi na diyang klaro na nako ang akong kadug sa kama. Diyos ko, nganong siya pa man, nganong dili man si Stanley. Matod ko pa sa kung unahuna. Nagdali-dali kong ilis akong sanina o gibiyaan ako ang mga lalaki nga akong kadug. Pagawas na ako sa sala, nakita ko si Stanley o si Eva o si Jean nga akong mga kainom. Gipati o gamayng selos nilang nga diyang ako nakita nga sila si Eva o Jean ang nag-flirt kang Stanley. Actually, si Stanley gyud unta ang akong gusto. Gwapo manggod siya, puti og taas. Anong sayop nga lalaki pa man yun ang nahatag sa kong pagkababae. Niduol ko sa kong mga barkada og mosay paggawas ni Mike sa kwarto. Nisunod siya nako nga murag wire ay nahitabo. Nawada na ko gana nga makigminggol sa kong mga barkada. Guys, muli na ko ha. Kasi mo sabay na ako. Matod ko pa nila. Ako Betty, sabay ko nimo para libre kong taxi. Matod pa ni Stanley. Sakay na mi sa taxi ni Stanley din nangutana siya nako. So kamo na ni Mike? Pangutana pa niya. Di oy, nagbasol gani ko nga nung nisugot ko nga makipagkuan niya, you know. Tubag ko pa. Unya, saan naman lang na namay nitabo ninyo. Pangutana pa niya. Aw, one night stand ragod tugod oy. Kalmado ko pa nga tubag nga to niya, Papa Joe. Igo lang ni smile si Stanley hangtod nga niabot mi sa ilaha o ako siyang gidrop.
Ingon niya to pirmi ang sitwasyon. Muli ko sa mua nga gabi na kaayo. Usahay buntag na. Unya, nakainom pagyud. Kasaban ko ni Lola o ni Papa. Pero ipalapos na nako sa kong pikas dunggan. Ang nakanindot lang yun nila kay bisan og nagpapadlong na ko tagaan manggihapon ko nila kwarta ni Papa. Tagaan ko ni Lolo. Mundaghan yung ko kwarta pirmi. Pagkaumahan sa semester, may ko grado pero may na lang kay dili hagbong. Nawatan ako gana sa kong kurso nga nursing, mao nga ni shift ko computer science. Unya pagkahuman sa usa ka semester, ni shift na sab ko og physical therapy Papa Joe. Usa ka adlaw niya na nag-istorya si Papa nako nga buutan kaayo. Wa ko niya singkahi. Mao nga maayo sab ko nga ni tubay niya. Betty, kung humanon nimo ang imong kurso karon nga PT, ug di ka magsige og shift ganti kag sakyanan. Basta makagraduate lang ka. Matod pa ni Papa nako. Nisigang akong mata sa kalipay. Tinood ka pa? Sige, promise. Di na ako mag-shift og lang kurso. Tagaan kag diploma pa. Nya, baylo sa car ha. Happy kayo ko og nagakusgon ako si Papa sa kasubra sa akong ka-excited Papa Joe nga makasakyanan ako. Sukad niya to kutob sa akong mahimo, nagbinutan ako sa akong pagtuon ug as much possible di na ko mo absent. Doon nagyapo ko'y party-party, laag ug inom sa mga barkada pero kanang way klase lang. Tuod man, nagbunga ang paningkamot, dali ra kayo ang katuigan. 4th year college na ko. Pagkasimutan na akong ihatag ni Papa nga sakyanan. Gi-invite na ako kong mga barkada nga sila si Stanley, Eva o si Jean nga wala na si Mike tungod kay sukad sa nitabo namo, wa na nako siya tagda. Nag-inom mi sa among paboritong hangatawanan Papa Joe. As usual, kung oras na tinguli, sakay mi sa taxi o ako silang ipang-drop tagsa-tagsa, una ko magpahatod sa mua. Don't worry guys, kung madawat na ako ang akong diploma, tagaan ko ni Papa og car. Di na ta mag-commute. Proud pa na akong sulti sa akong mga barkada. Lipay kay silang tanan kay kung doon na ako'y car, makalaglaag na mi. Bisan asa nga lugar, Papa Joe. Last na akong giatod mao si Stanley, pero pag abot sila wa din siya munaog sa taxi. Itutok siya nako o gigunitan ang kamot o gipislit-pislit. Unya iyang giingnan ang taxi driver nga magpahatod sa usa ka motel. Nanginit dayon ming duha nitong higayuna o wa pa gani mi kaabot sa hotel o sa motel. Nagsige naghikap-hikap si Stanley sa kong lawas. Ako lang siyang gipasagdan kay siya mangyud ang akong crush sukad pa sa una. Sa sud sa motel nahitabog yun ang dakong bugno sa leyon ug karnero Papa Joe. Wa ko nagbasol sa mong gibuhat. In fact, happy ko og di ra kay kadturan na hitabo namo. Magsige na migsud sa motel. Di na gani mi mukuyog og inom sa mga barkada. Kay mas palabihon namo ang lawas nung kalipay. Dito sa mabugnaong lugar kung diin magbugno ang leyon ug karnero. Pila na kabuan namong gibuhat ni Stanley ang maong butang pero wa pagyud ko makadungog nga niingon siya nako I love you. Well, ngano mag I love you man sab siya nako nga di ko niya love, di ba? May laman sab nga murag kutob ra gyud sa kama ang among relasyon. Okay raman pud nako kay di man siya ko ganahan og commitment. Buwan na kato sa Marso diyang doon ako'y gipamati nga lahi sa kong lawas. Magsakit ang akong kuto-kuto, malipong o kasukaon permi. Nagduda na ko nga basin mabdos ko. Nagpalit ko ga pregnancy test kit o di ko makatuo sa akong nakita nga duha ka linya. Duha ka line meaning positive. Wa pa ko mutuo sa resulta. Nagpalit ko laing nga test kit ug mao lang gihapon. Positive. Gitawagan dayon ako si Stanley. Stanley, mabdos ko. Matod ko pa niya. Unsa? Unsa mabdos nga nagkontrol man ko ato. Tubag pa niya. Ambot lang way nganong ni mabdos ko, syempre nagsige biyo tagduog. Mao ni resulta. Tubag ko pa nga to sa niya. Imposible na kaya na nga ako na pasin sa laing ng kapamabdos ana. Bisikin sa rabia makatilaw ni mo, labi naghubog na ka. Naglagot gyud ko sa kung nadungog niya Papa Joe. Nainsulto ko. Tinuod ang iyang gisulti pero sa una rato, katungwa pa mi. Sa una rato, pero ikaw mismo nasayod nga sukad nga nagkakita. O ano ko'y laing lalaki gawas ni mo? Matod ko pa niya. Nagsinagitay namin sa telepono hangtod nga nahurot na akong pangtawag nga load. Naglagot kayo ko kang Stanley. Karon, nga ni mabdos na ko, di na siya muangkon Papa Joe.
Naghilak ko sa akong kwarto ug may na lang kay humana ang final exam. Date na lang sa graduation ang akong gipaabot. Wala gani gana nga ilihok ug di na ako excited sa akong graduation ug sa ihatag pagkaha ni Papa na ako nga sakyanan. Ngayang gi-promise nga kumay og baka ha Papa Joe. Ihatag pa bakas gyapon sa ni Papa ang sakyanan. Ngayang gi-promise na ako kung mahibaw-an niyang mabdos ko. Di ka ako niya bunugon labi na nga nagdumili pag-angkon si Stanley sa akong gisabak. Sa gabi sa akong graduation, nag-inom kong bino, nag-inusara sud sa kong kwarto. I know nga makadaot sa bata ang gibuhat pero unsahon man. Desperada na kay ko nitong panahon na. Wa ko masayod kung saan ako pagsulti nila sa akong mga puhan ug sa akong papa nga mabdos ko. Pagkaugma sayo ning mata og nanuktok na sa kwarto si Papa. O Betty, excited kayo ka sa imong graduation ka? Sayo ba ni mo diyang ni mata? Matod pa ni Papa na ako. Og sa way nga pangutanan, nihilak og taman og niluhod sa iyang atubangan. Pa, ayaw na lang ko palitig sakyanan, bi. Nako pa, samtang naghilak. Ha? Nga naman, di pa na makagraduate man ka. Nakahuman man kasi mong kurso nga physical therapy. Sabihan ako nimo nga, basta mo lampos ka, taganti ka og sakyanan, ha? Oo, nakahuman ko pa. Nakahuman ko sa akong kurso, pero mabdos ko pa. Ningaab na sa kong hilak at ubangan sa kong amahan. Namuwa ang naong ni Papas Kalagot. Kinsa yaman sa mong gisabak. Isug pa nga pangutanan ni Papa nako. Kito ka na ako ang pangan o address ni Stanley o dali kay si Papa nga nakalakaw padung sa bahay nila ni Stanley. Alas 10 pa sa buntag ang among graduation pero wa na kumuadto. Di na kumupaso. Mao si pag-abot ni Papa da si Stanley nga nang luspad sa kahadlok. Tawgi dayon mo ginikanan ha para makasalmos kong anak. Sa pinakamadaling panahon, ha? Matod pa ni Papa ni Stanley. Oo, sir. Akong tawagan, sir. Nibahag ang ikog ni Stanley nga nanawag siyang parents o gisulti ang among sitwasyon. Pila may istorya, Papa Joe, ipakasalmi sa huwes. Wala pa may mapuyan mo nga ni-offer si Lola Glolo nga adto lang gyapon mi motipo nila. Pareho ming duha ni Stanley nga way trabaho. Gibuhi lang nila ni Lola og Lolo og ni Papa. Libre tanan. Butan kay si Stanley nako, masinabtanon kayo o pasensyoso, labi na nga nagadako na nga akong tiyan. Naningkamot siya nga makatrabaho o dali ra siya nga nadawat isip usa ka medical representative. Gawa siyang sweldo, naabot siya komisyon o uban pa nga mga benefits. Maglain tagpuyo na. Doon na may bakanting unit ang huwi gagaw. Mag-abang lang ta. Matod pa niya nako. Sige, ikaw ang bahala. Mas may pod noon para di makaingos na si Lola o Papa o si Lolo nga nagsaligragyutan nila tanan. Tubag ko pa. Ang isa ni Papa nga sakyanan, wa na nako paningla pa. Ug wa na sab siya maghisgot. Naglahi namin ni Stanley og puyo og dito na sab ning gawas ang iyang tinuod nga kolor. Katong iyang pagkabutan-butan sa mua, nawa na. Diyan kami na lang duha sa among bay. Basuko siya og mangayo kog kwarta niya. Saan mo mong kwarta nga namalit naman ko grocery? Singka pa niya nako. Ipalit ako si Nina agad. Mga maternity dress kay wanay masakto nako. Burot na biya kay ko, tanaw ko na kong tiyan o. Tubag ko pa. Gamitan ng mga dagong t-shirt ako diya o. Asa na sa paingon ba? Diri raman sa kasbalay. Nasakitan jud ko sa iyang gitubag. Noon, sukat nga naglahi mi, sikasikaan na lang ko niya. Pero di sa ko magpalupig. Mao nga, pirmi mi nga mag-away. Diya pagani ko nga kausa nga gitukmod ko niya bisag dako na akong tiyan. Hayop jud ka Stanley oy, maunsa gani akong gimamdos na. Patyon gyud ka, matod ko pa niya. Kung ako nagani ang masuko niya og taman, iya lang kong katawhan. Wa gibot si Stanley, Papa Joe. Actually, pareho min duha nga mga bata pa kayo. Wa pa gyud mi alamag sa kinabuhi. Napugos lang og pakasal tungod kay nabuntis man. Pila ka adlaw nilabay, nagbati na ko og nanganak ko sa hospital og si Papa ang nibayad sa hospital bills kay kuwang raman ang tinigom ni Stanley. Nakita man sab noon nga ako nga pinangga ni Stanley ang among anak, labi na nga lalaki og liwat kay niya. Basta para sa bata, wa siya reklamo. Pero kung ako na'y mangayo niya, di gyud siya mohatag, Papa Joe. Tagay ko ibayad sa akong gi-order nga jeans, B. Matod ko pa ni Stanley. Jeans na sad? Saan mo sana ni mo kadagam ni mo sinina? Sige mo nagkag-order oy nga. Di na ba pariho sa una nga daga pa ka?
Nasakitan kayo ko siyang gisulti, Papa Joe. Nainsulto ko o naluoy ko sa akong kagalingon. Moto nga nakahukom ko nga manrabaho para doon ako'y income, Papa Joe. Tungod kay graduate mo ko college, nadawat kong trabaho isip usa ka sales and marketing officer sa usa ka kumpanya. Layo ra kayo sa kong kurso nga physical therapy, pero may na lang kay sawa. Nag-hire mig yaya o nga tigbantay ni Junjun og dihang nadawat nako sa akong unang sweldo ni samot na og katihik si Stanley. Karon nga nakatrabaho na ka, tunga na tas tanang gasto Andres balay ha. Matod pa ni Stanley nako. Wa na lang ko nireklamo kay di ko gusto gubot. Yes, Papa Joe, tunga mi tanan sa gasto. Gikan sa sweldo sa yaya, sa mga grocery, sa kuryente o guban pang bayranan sa balay. Feeling nako dili mi magtiayon. Murarami og roommate. Kung manakay gani mi og taxi nya timpo nga ting bayad na, mag-iyahay mi kuot sa among bulsa kay magtunga gyud mi sa pliti. Kung maggrocery mi, inagabot sa counter, magtunga sa mig bayad. Tanan na among tungaan. Nakapangutana ko kung healthy pa ba ni ang among sitwasyon. Kung mag-istorya-storya mi sa akong mga office mate, unya makadungog ko sa ilahang bana nga mo gasto mo provide silang pagpuyo, maibog yug kayo ko. Masuya yug ko ug kuhaon ang akong mga office mates sa ilahang mga bana ug uyab kada hapon. Ako gud, Papa Joe, bisan og kausa, wa pag yug kaadtog office si Stanley. Nagtuwang uban nga na mga coworkers nga single ko kay wa mo gid sila kakita nga gisundo ko og lalaki. Usa ka adlaw nga nag-overtime sa opisina og gabi na minahuman, uwan-uwan pagyud og hangin netong panahona og tagsan lang kayo ang mga aging sakyanan. Ang akong mga kauban gipangkuha na sila mga bana og kauyaban, pero ako wa gyud, Papa Joe. Way pakialam si Stanley nako og didto ko nakaingon nga di gyud ko love sa kumbana. Hinon pag-start sa mong relasyon, wa mo siya love na ako. Last lang ang sinugdanan sa tanan. Nagbasol ko nga nung nagpakasal ko niya. Pero saon man nga gipugos raman sab siya ni Papa pagpakasal na ako. Kapait sa akong sitwasyon, Papa Joe. Samtang nagbarog ko sa karsada nga layo kayong pananaw, dunay ni hunong nga sakyanan sa akong tungod. Betty, asa magkagabi naman? Pangutana pa sa lalaki nga nag-drive sa may driver seats, Papa Joe. Og nailhan dayon nako siya. Si Roldan, ang gwapong anak nga lalaki sa among boss. Gikan nag-overtime ug mopauli na. Nihit mo kayong kasakyanan, sir. Tubag ko pa. Dali, sakay na ako kay hatod tika. Matod ko pa, o matod pa niya. Nisakay na lang sab ko dayon kay gawas nga gwapo kayo si Roldan. Gigutom na kayo ko niya tong panahuna o gusto na ko nga makapahuway. Asa ni mong bana de ay, wa makakuha. Pangutana pa ni Roldan. Aw, wa siya pakinako ug asa ko. Tubag ko pa. Ha? Oh, di ko muna, di ay saguli. Kung okay ni mo, mga sa tas gawas na. Kay baw ko nga pa kay tarong panihapon, matod pa ni Roldan. Nisugot ko sa iyang offer og nangaon miso sa ka-restaurant nga nimutang sa medyo mingaw nga lugar. Dagan siya mga pangutanan nako about sa kong anak ug kang Stanley. Nisulti po ko sa tinuod nga wagay ayo ang amuang pagpuyo. Humanaw pangaon na malik mi sa iyang sakyanan ug nalingkod sa iyang tapad ug awa dayon niya pandara sa sakyanan. Nagsisiktan-aw na sa layo, unya way tingog-tingog. Pila ka segundos ang nilabay, nilingi siya nako o gibutang ang iyahang usa ka kamot sa kong abaga, dayon niyang gipislit-pislit o gimasahin niya ang duha nako ka abaga. Nakapiyong ko sa akong mga mata og lami kayo ang masahe ni Roldan. Labi na nga kapoy kay kong lawas, gikan sa trabaho. Pagkahuman niyang masahe sa kong likod, gipandar niya sa sakyanan o gihatod ko sa among bahay. Pagsuod na ko sa mong sala, nananaw si Stanley og TV. Waga ni siya mangutano ngano naghabian ko. Wag si paki. Og nakakaon ba ko? Nihigda ko sa tapad ni Junjun og natuog. Pagkakadlaw nakamata ko nga dunay naginulhinol sa kong lawas. Si Stanley. Kay gusto din mo lapas karniro. Kapoy Stanley oy, gusto ko matug. Balibad ko pa niya. Pero wag siya muhunong siyang gibuhat og di gyud pa balibad. Mao nga kusog na giwakli ang iyang kamot. Nakamata na hinon si Junjun og nihilak. Nagbagutbot siya nga nitalikod. Pagkaugma sa office, mga alas 3 sa hapon, niabot si Roldan og nidiritso sa opisina siyang Papa. Taon-taon, ni-text siya nako. Magpaabot ko nimo sa skina ha. Inikita nimo sa ako sakyanan nga nakapark diretso lagsud. Gisunod nako ang instruction ni Roldan og pag-out nako sa work, gipangita nako yung sakyanan.
Bahala na kung itugot man gani nga makasala ko sa among kaminyoon ni Stanley. Okay raman, siguro kay wa man siya ipagtagad diri kanako. Okay na nimong manutag, Montel. Dito lang sa tam order og food para likay ba? Uy, makakita nato. Pangutana pa ni Roldan nako dihang naglingkod nako tupad niya. Wa ko motubag. Silence means yes. Gipaharurot dayon ni Roldan na sakinan og dali kayo mi nga nakasud sa usa ka motel. Og ni order dayon mig pagkaon ni Stanley. Dungan tag shower na. Matod pa niya nako. Dungan siyang paggunit sa kumbukton. Gidako niya sud sa banyo. Nagdungan min duha sa shower. Og didto pa lang, ilawom sa shower. Nahitabo ang panagbugno sa mga basa ug gutom nga leon ug karnero. Paggawas na mo sa banyo, gutom lang gihapon kayo. Nangaon mi sa gi-order ni Roldan nga mga pagkaon. Unya pagkahuman, nanghigda sa katri. Naluya ang leon ug dali ra kayo nga nakatug. Kitanaw nako ang naong ni Roldan samtang nakatug ug naghagok pa gani. Unsa kay sangputan sa among gisudlan nga relasyon. Nakatug ko bawo ng kabalaka og himpit na gyud nga nakasala ko ni Stanley, pero wa na ko mahayag ni tabo. Mas nakonsensya ko sa among anak nga si Junjun. Lapas na tong ang gabi di nakamata ko og dali ko nga nibangon og nag-ilis akong sinina. Oh, asa naman ka? Pangutana pa ni Roldan nako. Alauna naman di ay mo pauli na ko sa amo. Tubag ko pa. Nibangon si Roldan og ikakus sa sab ko niya og gihagkan. Abi ko pag way mangita nimo, ugman lang uli. Gusto ko nga magkauban pa ta. Paglambing pa sa sulti ni Roldan diri kanako. Wa na ko makabaliba diyang giusba na sad ang laing hugna sa pagbugno, Papa Joe. Pagkahuman, parehumi nga luya og nakatug na sa dugbalik ug alas 5 na mi sa buntag na kamata. Dali na mong gisuot ang mga sapot og ni check out sa motel. Ug gihatod ko ni Roldan sa mua pero wa siya mohunong sa tungod sa Mumbai. Pagsud na ko sa mua, nakita na ko si Stanley nga nagkugos kang Junjun. Di makagikan, nganong karon pa magani uli. Isog pang pangutanan niya nako. As if you care. Himala nga nangutana ka kung di ko gikan. Di ba mo gipakin ako? Tubag pa nako niya. Oh, sakto ka. Di ko mangilabot kung asa ka mamiga oy. Pero hununaan natin anak. Nagsigihilak si Junjun oh. Sig pangita nimo. Tubag pa ni Stanley nako. Gikuha na ko ang bata o gikugos. Anak, nana si mama, ayo naghilak ha. Matod ko pa ni Junjun. Niduol si Stanley nako og hugot nga gigunitan ang akong bukton. Kinsan laki imong kuyog ha? Imposible magkag nabuntagan ka nga naginusara. Isog pa ang pangutana ni Stanley nako. Abi ko bagwa kay pakinako kung namiga ko. Nganong isog-isog man kadiha. Tubag ko pa niya. Mas gipahugtan pagigkumot ni Stanley nga kumbukton og sakit na kay Papa Joe. So nianggon ka? Tinuod di ay ha? Nang laki ka? Matod pa niya. Oh, tinuod na ako yung laki, selos ka? Di ba wakay labot na ako? Wakay pagbati na ako? So kasi sinugdanan, wakay gugma sa atong nini atong relasyon? So anong masakitan man ka? Ug man laki ko? Siyagit ko pa nga tukang Stanley, Papa Joe. Nisiga ang mga mata ni Stanley ug iya kong gituok. Bisan mang laki pagpila ka buok, di ko masakitan. Di ko magselos. Kay sakto ka, wako'y gugman nimo. Tungod kay kundatan ka nga pagkababay. Di ba sa una rata, sa ato pa nagkita, college pa lang ta, kiatan na ka, palainom ka, o bisag sa lalaki mong kuyugan. Naglisod na ko ginhawa sa pagtuok na ko, Papa Joe. Dito kika na ko, pero naningkamot ko nga di matumba kay nagugos ko sa bata, Papa Joe. May na lang kay after pila ka seconds, gibuhian niya ang ako ang liog. Diyang iyan ako nabuhian, namutos dayon ko sa mga sinina o gamit sa bata. Nang layas mi, kauban sa yaya ni Junjun o ni Pauli sa balay ni Lola. Wa pa si Papa diyang naabot sa bahay. Nagabuang o gatiman si Lola nako. Nasuko siya ni Stanley pero nalipay at the same time, kay pirmi na niya makita ang iyang apo. Itawagan dayan ako si Roldan para pahibaon nga wa namin sa kumbana. Roldan, wa namin sa kumbana o di na ko work diha sa inyong company, mo resign ako. Para di mag-conflict ug mahibawaan nila nga atong relasyon. Wala bagay aso nga makumkum. Sa sunod nga mga adlaw, okay pa ang among relasyon ni Roldan. Way sa gabal, kay wa naman ko'y bana. Pinangga po niya ang akong anak. Kada bisita niya, doon nagyo siya mga regalo ni Junjun.
Pero nadugay kalit lang ang iuga ang tinagdan ni Roldan nako. Dili na siya ang pirmi ang mutawag nako. Mag-text man gani, kausan na lang sa kadlaw. Busy kuno siya sa trabaho. Mao nga, panagsa na lang po mi magkita. Hangtod nga nibot ang time nga wa na gyud nagparamdam si Roldan nako. Ako na lang siyang gisabot. Angkan nako o complicated pa gyud ang status. Dili nako mag-expect nga seryosoon pa ko niya. Nangita og trabaho og dali ra sa kay ko nga nadawat. Nakasugod ang trabaho diyang doon ako'y gipamati sa kong lawas nga murag pirmi kong kapuyon o magsakit ang akong ulo. Dili mas ako buntis tungod kay duha ka buwan naming wa nagkontak ni Roldan. Gidala ko sa klinik sa among office o gikuhaan ko og BP. Mao di ay kay 150/90 ang akong dugo. Actually dugay na akong gipamati ang taas nga blood pressure, Papa Joe. Ako lang gidala-dala. Pero lately, magsige nagsakit ang akong tangkugo o dunay time nga maglisod na ko concentrate sa akong trabaho. Gipapauli og sayo sa among nurse o gi-advisean nga magpa-check up og doktor sunod adlaw. Pero wa na ko magpa-check up tungod kay pagkakadlawon, gisakitan akong taman sa akong ulo og liog. Nagsagit-sagit na ko sa kasakit o ilan akong gitabang kaya nag-seizure naman ko, Papa Joe. Gidala ko ni Papa sa ospital og nag-brain aneurysm ko o kinahanglan nga operahan. Pila ka adlaw na akong unconscious o pagkamatngon na akong buot, lahi na ang lugar nga ako ang naimutangan. Diha na ko sud sa ICU. Upat ka adlaw na kuno ko nga naa sa ICU. Ug maay na lang kay improving na ang akong kahimtang ug pwede na akong ibalin sa ordinary room. Sulod sa room dunay mga tawo nga pamilyar nako. Sila si Lola ug Papa. Nahunong ko diyang usa ka tawo nga pamilyar nako ug di ko makalimot sa iyang naong. Ang unang lalaki nga akong gihigugma pero di mi pwede kay manag-igsuon mi. Si Apollo. Kumusta na, Betty? Pasensya na ha nga. Ako ang una ni mo nakita. Nakaibaw ko nga nasuko ka nako. Nasuko ka namo ni Mama pero pagibaw na mo sa imong kahimtang ni Ariyo dayon mi. Matud pa ni Apollo nako. Si Apollo ang nidonate og dugo para iabuno nimo, Betty. Maong ayaw niya kasuko niya ha, kay bawal baya sa imong kahimtang karon. Sagbat pa ni Lola nako. Di pahiyom ko kang Lola o niya kang Apollo. Wala ko'y choice la. Di ko gusto nga mabughat, di ko gusto nga mamatay. Luoy kayo si Junjun. Tubag ko pa. Wala na mo biya si Apollo nako. Siya na nagbantay nako sa ospital kay mo pauli man si Lola o Papa sa balay. Si Apollo ang nionong nako, Papa Joe. Thank you kay Apollo ha. Nahago nung ka. O pa di kay asawa, basing gipangita na ka. Matod ko pa niya. Kaslunon pa lang ko, sis. Ikaw niya akong maid of honor ha. Matod pa niya. At first, murag awkward kayo ang feeling nga gitawag ko niya sister. Pero, angay nga, tunan na ko akong kagalingon nga ang nangagi na mo aksidente lang o parihumi nga way kalibutan nga manag-isuon de minduha. Ni-stay pa siya o usa ka semana sa ospital, usa ko na-discharge sa doktor. Clear na, nabayaran na tanang bill. Matod pa ni Papa nga nisud sa room. Pa, pila rin atong bill. Kibaw bayag yug ko nga, sama ani nga sakit na ko, dili ba ni barato. Labi na og dunay major operation. Pangutana ko pa sa kumamahan. Ayan na guna-una ang importante nga buhi ka, anak. Mao na among giampo na munduhan ni Mama nimo. Tubag pa niya nako. Mama nako? Sibot nimong ipasabot pa. Wa na tuyo ni Papa nga nasipya siya glitok sa pangani ni Mama. Sa tanang mga adlaw nga niya ka diri sa ospital, wa mo biya sa Mama nimo. Na siya sa gawas, nagatang, nagmonitor sa imong kahimtang. Gituyo niya nga di magpakita nimo tungod kay basin og masuko ka, musamot na ino nimong sakit. Kami si Mama nimo ang nangitag paagi nga makabayad sa tanang bill sa ospital. Taas pa nga tubag ni Papa Joe. Asa man siya? Pwede ko ba siya makita? Pangutana ko pa niya. O diha niabli ang pultahan o usa ka babay ang nisud sa kwarto. Ani ara ko, anak. Ako ay mong mama. Matod pa sa babay nga nagtutuo pa ang luha, Papa Joe. Betty, anak, pwede ba nga magakus ko ikaw? Dugi na kay ko na ginaminam nga makahikap ni mo, nak. Padayon pa ni Mama. Gikabot na ko ang mga kamot ni Mama og niamin ko niya. Naghilak si Mama nako nga nigakus. Diyan nakauli nako sa bahay ni Lola, nag-schedule sila nga mao mo bantay og moatiman nako.
Si Apollo, magbisitahan lang siya nako tungod kay doon na naman siya ipangasaunon, Papa Joe. Pero si Mama, wala na mubuwag nako. Diha na siya nagstay sa bahay ni Lola. Nakita nako sila ni Papa o si Mama nga magstoryahanay o magkatinaw-anay. Nalipay ko sa akong nakita. Who knows? Basin og magkabalik pa sila. Diyan nagkastoryahanay mi ni Mama, ako siyang gipangutana. Ma, single man as Papa, unya ikaw sad buwag naman ka sa Papa ni Apollo. Nganong di na mo magbalik? Ni katawa si Mama, Papa Joe. Dili na oy, pero asa pa. Okay na mong relasyon sa imong Papa as friends. Mas may paingon ani kay magkasinabot pa mi. Di pa mi magsigig away. Matud pa ni Mama. Bisan unsa pa kakuyaw sa trahedya ato day magian, Papa Joe. Bisan na unsa kadakong problema ang atong masugatan. Usa ra gyud ang ako ang mapamatud-an nga dili ka biyaan sa imong pamilya. Ako si Betty nakaingon nga sa mga kabatan-unan diya karon nga naminaw nga ayaw mo pabadlong sa inyong mga kinikanan. Yes, dili sila perpekto. Ito na sila yung mga sayop kay lagi tao raman ning kalibutan na, but still parents knows best. Ayaw pagtuo nga kaya nimo ang tanan, ay pagtuo nga labaw pa ka sa uban. Be humble and always obey your parents para magrasyahan ka sa Ginoo. Sa pagkakaroon, nagtukod na lang kog tindahan diri sa Mumbai. Wa na ko mga apply og trabaho ug damgon ako nga makapasar og board exam pero kaduhan ako kasi take ug wa jud ko makapasar, Papa Joe. See, kundi para imo di gyud nimo maangkon. Sama sa gugma kung di para imo gyud di ma-work, mo nga di na lang gyud nato ipugos para di magdugo. Matud pa nila. By the way, doon na di ay ko'y ka-chatmate nga naa karon sa Amerika. Usa ka African-American nga doctor. Guwapo kay siya og matso pag yun. Actually, lingaw-lingaw lang ni ako Who knows, kami di ay sa ending. And this time, nag-ampo ko sa Ginoo nga sunod niyang ihatag nako kanang pang lifetime na, Papa Joe. Daghang kayong salamat sa pagbasa sa akong suwat tampo. Ginaot pa nga di ninyo kalimtan ang moral lessons nga akong gi-share. Dini na lang kutob, Betty.